teacher ay nakapag-train, nakapag-prepare ang teacher. That is both for TARL and M-Education. Sa TARL, na early part of June, nagkaroon ng training. So, malaman ko lang po, please update this our sheet kung aling school, kung sino-sino ang magtutuloy based on the training completed. Ibig sabihin, mayroon kasing outputs na hinihingi ang Youth Impact. Sila kasi yung magbibigay ng pagtanggap sa teacher or sa school kung makakapagtuloy sa TARL or M-Education depending on the compliance of their requirements. So for TARL, we have the following schools, Cuyab. Okay? Whether may dati ng implementer or bago, so ito naman ay updated list para sa school year na to. So sabi nila, itong listahan ay complete na or updated. Ngayon, bago ko tawagin yung iba pang schools, kung kayo man ay nakapag-declare na ito na yung set of teachers ninyo, hopefully this will be in correspondence with, kasi hindi naman ibig sabihin may teacher, may estudyante. So mas malinaw, ito na yung listahan ng teacher, then ilan ba meron na bang estudyante? For example, sa TARL, yan ay for grades 4, 5, and 6. Not necessarily na hihiwalay ang mga bata by grade level. Pwede naman silang magsama with a maximum of 15 students sa isang teacher. Pwede namang less than 15 kasi baka hindi nyo ma-handle yung 15, pwede namang 10 per one teacher. On the other hand, yung M-Education, isang teacher ay 5 bata naman ang maximum. Okay? Ano ang pinagkaiba basically ng TARL at saka M-Education? Yung TARL, para itong aral program. Anong ibig sabihin nun? Mangyayari yung face-to-face ninyo na pagtuturo sa mga bata, sa 10 man ito or sa 15, nasa school. So ito ang isang problema, hahanapan ito ng time slot. Ang alam ko, hanggang 30 minutes yata ang isang session ng TARL. Tama ba? 30 minutes or up to 1 hour. Ang problema nito ay kung kayo ay nasa TARL at kayo pa rin ay may aral program. Kasi napaka-kaunti lang ng time frame na pwede nating isingit yung remediation program na ito na face-to-face. Kasi ang mga school, di ba, ay marami ang shifting. Tsaka halimbawa kung panghapon ang bata, ipapasok halimbawa yung aral program or TARL ng alas 11. Very good kung umattend ang bata. 'Di ba? Kasi kahit na may teacher, kung hindi naman a-attend yung bata ay walang masyadong progress yung ating programa. So yung M-Education, ito ay may gamit na device, cellphone man or kung ano ang device ng bata sa bahay. Ibig sabihin, hindi ito naghahanap ng time slot sa school dahil hindi ito face-to-face. Ang problema lang nito, syempre, yung support ng magulang. Kasi baka ang device, dala ng magulang, hindi naman magagamit para dun sa bata. Okay? So, kaya ang iniisip ko dito, kung ang school ay may tablet na nakaimbak lang, hindi ginagamit, ay patulong kayo sa ICT. Pwede naman yan sa kantin. Halimbawa, yung kung bibilihan nyo ng SIM card. Kasi di ba pag ganon, pag texting sa cellphone, nagamit ang tablet, kailangan ng SIM card nun. And
Ang load naman nun ay nagbibigay ng load yung Youth Impact para doon sa M-Education. So basically, naibigay ko na yung liwanag sa pagkaiba ng TARL saka M-Education in terms of time slot saka delivery. So punta tayo dito sa sunod na TARL implementer. We have Magsaysay, Pasita Complex 2, Sampaguita Village Elementary School, San Antonio Elementary School, San Isidro Elementary School, and San Roque Elementary School. Ngayon, yung naka-highlight dito na red, ibig sabihin, hindi pa na-update itong listahan ng teachers para sa TARL. Kung na-update na at kompleto, ay pakilagyan po yan ng yes para yan ay maging yellow. Okay. So, ulitin ko, sa bahagi ng TARL, kahit na accurate and complete na yung listahan ng teacher, kung wala namang bata, di mababago pa rin ito. Pero mas maganda na may ready na teacher. So siguro dito sa TARL teachers, kapag may identified na kayo na klase or bata, lagyan nyo na lang dito, halimbawa, Imelda C. Patong, open and close parenthesis, with class already. Para maging maliwanag sa monitoring ko, kung sino pa yung ready na teacher pero wala pang estudyante. Okay? Kasi ang final count noon ay ang teacher na may magiging handle na student. Okay? So, punta po tayo sa TARL, sa M-Education. Ang M-Education, meron ang Adelina 1, pero hindi pa sila nakadeclare dito kung itong listahan ay complete na and updated. Similarly, lalagyan din po ito kung meron ng identified na group of students per teacher. Ulitin ko, sa M-Education, maximum of 5 students or pwedeng less. Okay, so mahirap naman yung 1:1, di ba? Kasi hindi naman na siya magiging pantay doon sa TARL na nasa 10 to 15. So kung less than 5, pwede namang 4, pero wag naman sanang 1. 1 teacher, 1 student sa M-Education. Okay? Chrysanthemum, meron din dito, naka-red din, so hindi pa siya nagmamanifest na complete and updated na yung listahan. Alandayan, meron din for M-Education. Langgam, ito may naka-red dito, hindi siya kasama. And San Pedro Central. Okay na sila. San Roque wala. So yun lang. Ibig sabihin, ang TARL implementers natin ay 4 lang na schools. Para bang nabawasan ba yung yung M-Education teachers or M-Education itself, nabawasan ba mula sa nakaraang taon? Sino kaya ang makakasagot sa akin? Or 5 pala. Ang 4 lang ay ang naka-red pero may isa pa tayong naka-yellow. Okay. So, ang meeting natin ngayon ay ipinakita ko yung listahan na kailangang ma-update. At yun nga, lalagyan nyo kung may klase na kayo na assigned. Not necessarily na nag-start na kayo ng klase. Okay? Pero definitely dapat, yung klase ay para sa TARL po ha, pero yung M-Education kasi 'di ba ang ibig sabihin niyan mobile. So yung communication ay through the device. TARL and M-Education is just for 6 weeks. So dapat next week po magpapasimula na 'yan. Involved na yung mga bata hanggang sa August.
Kasi 4 weeks lang naman ang August, tapos the remaining 2 weeks of July. Kung malate pa tayo, di ba pagkatapos ng instructional block ay magiging parang end of the term block na yon. So wala na tayong contact sa mga bata in terms of TARL. Ang M-Education ay pwede pa. So ang TARL talaga ay kailangan ay makapagsimula na kayo. So may paglilinaw ulit tayo doon sa sinasabi nating pagsisimula. Balikan ko yung kinakailangang readiness or preparation ng teacher mismo. Na-comply ba lahat nung hinahanap na requirements noon nung kayo ay nag-training? Sunod, meron pong GC para sa TARL at saka M-Education. Yung mga updates na kailangan i-comply din. Kasi may mga dashboard yan, may mga bata na ini-enroll sa system, ay na-comply din po ba natin yon? Kasi yung mga steps, processes, and requirements to be complied, ang nagsiset po niyan ay ang ating partner, yung Youth Impact. So syempre, yun yung nagsisignal kung tayo ay officially TARL or M-Education implementer. So ulitin ko po ay pakibisita po ng ating GC. Ang narito lang sa meeting ay ang ating math coordinators at kung may representative na pinadala, kung may klase ang math coor. So after the meeting at sa mga susunod na araw hanggang Friday ay pag-usapan nyo po ito para next week ay go na po tayo dito sa ating programa. Yung sa atin naman pong aral program sa math, ang official naman na pagsisimula nun ay August pa. Pero dapat nalalaman nyo na rin kung sino ang magtuturo or ilan ang mga bata na involved doon. Nasa inyo naman po ang result ng assessments natin for aral program. So kaya ako binabanggit yan kasi there will be possible conflict kasi kapag kayo ay nasa TARL, nasa aral program pa, ay paano nyo hahatiin ang inyong katawan. With that, kailangang napag-uusapan nyo yan sa school level with your principal kung ano ang gagawing arrangements. Okay, suppose okay na ang preparations ni teacher, yung mga kailangan sa online, sa dashboard enrollment. But ideally, bago na i-enroll ang bata, na-inform nyo yung magulang. Baka kasi napili natin ang bata, hindi alam ng magulang na kasama pala dito sa programa. Sa orientation, ay pwede nyo namang i-consult sa inyong principal kung meron pa kayong gathering or pangmaramihang orientation sa mga batang kasali lahat. I mean, sa mga magulang nila. Or kung kaunti lang naman, ay siguro kahit online, hanapan nyo na lang na schedule na unang-una ay ma-encourage ang mga magulang para mapa-attend nila ang mga bata sa programang ito. And of course, aside from information, for them to be inspired para matapos ang programa at magkaroon ng meaningful learning or additional input para sa mga pangangailangan ng bata kasi this is more on remediation. Isa sa mga tanong ninyo, sir, ang kasama po ba sa TARL, isasama pa sa aral program? Siyempre nakikita nyo yung yung difficulty kapag dalawa ang sasamahang programa. So you can prioritize yung nasa TARL, sa TARL na lang, at saka yung nasa aral program ng math ay doon na lang. Pero pagdating sa M-Education, dahil hindi naman ito nga face-to-face, pwede na ang nasa M-Education ay kasama pa rin doon sa aral program natin. Compared siguro sa materials ng aral program natin, I mean, mas madali yata ang materials ng TARL at saka M-Education kasi nga talagang ang materials nila ay kung nasaan talaga yung bata. Okay? So I hope na na-clarify yung magiging conflict kung sabay na sasalihan ng bata yung dalawang programa. Yung sa aral program,
sa TARL or sa M-Education. Sa nailabas nating memo, may nakalagay doon na ang inyong pagdalo sa online training together with the self-paced training, yung recorded, ay mayroong service credit. Kailangan nyo pong i-prepare ang inyong niyan. Of course, yung memo na nakapost, i-print, gagawa kayo ng DTR, and pag nagbigay na sa akin ang Youth Impact ng Certificate of Appearance or Participation, even if online, yan pong tatlo, memo, DTR, and Certificate of Appearance, ipo-forward nyo po sa inyong AO para ang AO po ang magpoproseso ng service credits. So far tayo po ay natatapos na on my part. I will go to you. Baka po kayo ay may tanong. Meron po ba kayong tanong? Hello, naririnig pa ba ako? Mula kanina, walang nagsalita sa inyo, mga sign-sign lang. Yes po, rinig po sir. Maingay po kasi kaya hindi makapag... Sige po, ang pinaka talagang reach out na lang namin sa inyo ay doon sa ating mga GC. Alam ko naman na sa instructional block ay iiwasan talaga yung kami ay makaabala sa inyo, pero ito po, sa nakikita ko naman, na-appreciate nyo naman na mas maganda pa rin yung may guidance, may linaw mula sa amin, papunta sa inyo kung papaano tayo magtutuloy, makakatawid dito sa ating programa ng TARL at saka M-Education together with yung aral program. So ulitin ko, yung ating TARL and M-Education, maaari na itong magsimula kasama yung mga bata next week. Itong 2 araw na natitira, pwede pa rin para sa mga preparations natin. Yung sa aral program naman, even if sa August pa siya mag-start, kasama yun sa class program ni teacher. Kung sino man ang aral tutors ninyo, kung kayo ay kasama doon, or kung sino man sa mga teachers ang kasama doon, August pa po. Okay, so mauuna lang po itong ating sa Youth Impact na TARL and M-Education. So, hindi ko na kayo masyado aabalahin. You can send me a private message. Kung sasagutin ko man ang inyong message sa GC ay para dahil doon sa ang tanong ninyo ay pwedeng tanong din ng mga kasamahan at isahan na lang ang pagsasagot. Kung talagang one-on-one ang pagsagot sa private message, sasagutin ko naman kayo sa inyong mensahe. So, thank you so much. I hope na mas may guidance tayo para sa pagpapatuloy o pagsisimula ng ating TARL and M-Education. Magandang araw po sa ating lahat. Thank you po, sir.